Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Narito ako muli. Nais ko ipahayagan yung salita ng Diyos na pwede natin kapulutan ng aral. Kahit ito man po ay saglit lang. Sabi po ng Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, dito ay nagmamahal. Ano mang sabihin ng tao sa ay kanyang pananagutan, ayon sa salita niya, siya'y gagantimpalaan. Napakahalaga po ang ating pananalita. Sapagkat batay po sa ating binasa, ang buhay at kamatayan ay sa ating bibig. Ano man yung pong ating binibigkas araw-araw, ito po ay nakasalalay yung kung ang buhay ay patungo sa kasaganaan, patungo sa magandang kinabukasan. Kung ang ating binibigkas na salita ay ito po ba'y patungo sa kamatayan? Anong po ang mga binibigkas natin? Kapag ang isang tao nagmumura, ito po ay hindi nakalulugod sa Diyos. Ito po ay papunta sa kamatayan, spiritual. At kung ito'y lumala, physical. So, pinakikita po ng Diyos, kailangan po, para tayo gantimpalaan ng Diyos, ang bawat sasabihin natin, dapat may bunga ito ng pagpapala. Kung sasabihin natin, na ang salita ng Diyos ating bibigkasin, ito'y magkakaroon ng buhay. Ngunit kung ang salita natin puro pag-aalinlangan, ang salita po natin hindi nakapagbibigay ng magandang buhay, ay huwag na po tayo magsalita. Tumahimik na lamang po. Kaya kailangan po, kung magsasalita tayo, sabihin na natin, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ako ay malakas, malusog. Ako ay matagumpay at mabiyaya. Ako ay pinagpala. Ang pangangailangan ko'y darating. Ito ay siksik-liglig at nanggungago. Kung ang binibigkas natin, ng aking puso ay malusog. Ang aking breast ay malusog. Ang aking katawan ay malusog na malusog. Araw-araw binibigkas natin, sinasabi pa natin, I'm strong. Ibig sabihin, ang lahat ng binibigkas natin araw-araw, ito po'y nakatala sa langit. At ito po ay dito po, ay hatulan ang tao once na kung ano ang kanyang binibigkas na salita. Sabi nga po ng Matthew chapter 12 verse 36, pagdating ng paghukom, ay pananagutan ng tao ayon sa kanyang sinasalita. So, makakamtan lang natin ang everlasting life sa kaharian ng langit at mapapabilang tayo once na tayo pinagsasalita ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Mga salitang nagbibigay sa tao ng magandang kaganapan o pagkapala. Sasabihin natin sa ating kapwa, God bless you. Magaling ka na po sa may sakit. Sa mga may naghihirap, kinakapos, sinasabi natin, you are blessed. Sinasabi natin, you are healed. Ikaw ay matagumpay. Binibigkas natin magagandang bagay. Ito po ay sinusundan ng Panginoon ng himala. Na kapag tayo po'y nagsasalita, at sabi nga po dito, siya'y pagpapala na ni Yahweh lang ang may bigay. Sinasabi po dito, at anuman sabihin ng tao,
ayon sa kanyang salita, si gagantimpalaan. So, ibig sabihin, ang kahirapan ay nanggagaling po sa ating bibig. Kung bakit ikay naghihirap, ang bibig natin po ay walang tigil sa pagsasalita ng pag-aalinlangan. Bakit ka nagkasakit? Sapagkat kaunting bukol ang nakita sa iyong breast, ay sinasabi mong cancer agad yan. Baka lumala, lalala. Nasa ating bibig. Kaya tayo lumalala at nagkakasakit. Sinasabi natin, bukas pupunta ako'y mag-a-abroad upang ako ay magkaroon, makabili ako ng bahay at lupa at sasakyan. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Sinasabi mo pupunta ka ng ibang bansa para kay yumaman, ay hindi mo alam ang iyong kalalagayan sa lugar na iyon. Basta sabihin na lang natin, kung luluobin ng Diyos, ako'y makarating sa ibang bansa, naniniwala ako na ako'y pagpapalain ng Diyos. Kung luluobin ng Diyos ng negosyo kong itatayo ito, ay tiyak ito'y magiging pagpapala sa lahat ng tao. Yung negosyo kong ito'y magiging matagumpay. Lahat po ay pawang positive. Huwag na huwag pong magsasalita ng mga bagay na negatibo na makasisira sa ating magandang kinabukasan na plano po ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay may purpose kung bakit po tayo isinilang sa mundong ito. Siya po ay mayroong gustong gawin na magandang buhay. Ngunit nahahadlangan ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin sa pamagitan ng pananalita lamang po natin. Ay tayo po'y nasasadla sa kapahamakan. Na dapat po iwasan natin ang salitang mga negatibo. Kundi ipahayag natin, my God shall supply all our needs. Ang Diyos ang aking manggagamot. Ako ay gagaling. Ang Diyos ang nagsusupply. Ako'y giginhawa. Uunlad ang buhay. Ang Panginoon na nagsabing, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Ikaw ay magkakaroon ng protection kapag yun ang sinasabi mo. Kahit saan ka pumuntang lugar, ano man ang gagawin mo, kapag sinasabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos, ang proteksyon lagi isa sa iyo. Sasamahan ka ng Panginoon. Magiging matagumpay ka. Dear brothers and sisters, napakasakit kapag ang isang tao po'y salita ng salita nang walang kabuluhan. Napakasakit po sa isang tao na yung kanyang sinasabi po'y hindi niya sinusuri. Napakasakit sa bawat isa sa atin na tayo nagsasalita na ikababagsak pala ng ating buhay at pamumuhay. Iwasan po natin ang mga salitang magpapahamak sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang Diyos ko ay gumagawa araw at gabi. Kung batay sa iyong sinasalita, batay sa iyong ginagawa, kahit kapag nagsasalita ka ng negative, ikaw ay nanunungayaw, ikinagsasalita ng masama. Ikapapahamak mo yan. Sinasabi, may sakit ka, sasabihin mo, hindi na yata ako gagaling. Matagal na ang sakit na ito. Paano ka pa gagaling? Kung ikaw ay nagsasabi na hindi ka nagagaling. Ikaw ay naghihirap. Sinasabi mo, wala akong pera. Tama, totoo. Wala kang pera.
Pero sabi mong pinauulit-ulit na wala kang pera. Ikaw ay mahirap lamang. Eh di ba? Yan ay nagkakatotoo. Naghihirap ka at lagi kang walang pera. Sapagkat ang bukang bibig mo ay laging wala kang pera. Lagi kang bukang bibig mo, mahirap ka lang. Sinasabi mo na tinignan ka ng doktor. At ang sabi ng doktor, kailangan uminom po kayo ng gamot sapagkat kung hindi po matutunaw yung bukol mong yan po ilalabas na cancer. Kaya sinasabi po ng doktor, idinideklara na yan ay cancer, tapos marami ka pang nakakausap na mga kaibigan ka pa, kamag-anak. Ipa-opera mo yan sapagkat yan ay magiging cancer. Kung ganyan ang mga kausap mo, dapat po nire-reject yan at sinasabi mo, ang Diyos ang aking manggagamot. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ako ay gagaling sa kanyang mga sugat at latay. Yan po ang binibigkas mo. At batay sa iyong sinasabi, ikaw ay gagaling. Sapagkat batay sa iyo sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako, ang iyong sinasabi. Dear brother and sisters, baguhin na natin ang ating mind. Huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundo. Sabi po ng Roma 12 verse 2, ang ating lakaran ay ang batay sa salita ng Diyos. Ang lakaran natin ay ang kalooban ng Panginoon na nagbibigay ng magandang buhay, magandang pagpapala, magandang kinabukasan, protection and guidance ay sa atin. Sa atin ang mahabang buhay. Kung ang Diyos ay lagi nating lalapitan, hihingi tayo ng karunungan sa Kanya, ay hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. So pinakikita po ng Diyos, batay sa ating salita, mabuting balita, makikinabang ng bunga nito ang dito'y nagmamahal. Kung tayo po'y nagsasalita nang walang kabuluhan at hindi pinauulit-ulit mo, titiyakin ko at ng Diyos na yan po ay mananatili sa iyo. Pinauulit-ulit mo na yung anak mo hindi matalino. Huwag mong paulit-ulitin yan. Huwag mong paulit-ulitin na ikaw'y mahirap lamang. Ako'y isang janitor lamang. Huwag mong paulit-ulitin yan. Sapagkat hindi ka aangat sa buhay. Sapagkat napaparusahan o ikaw ay nahuhusgahan batay sa iyong salita. Kaya't ang pananalita natin, gawin nating makabuluhan. Yung pananalita natin laging may pag-asa. Ang pananalita natin po'y gawin nating laging may magandang pakinabang. Kahit sa harapan ng maraming tao. Kahit sa harapan ng sino mang ating kausap. Hindi tayo mayabang. Tayo nagsasabi ng pananampalataya natin sa Diyos. Sino ang makalalaban? Sino yung pwedeng umapis sa atin? Ganon ang Diyos ang nagsabi, ako'y sumasa iyo. Huwag kang matakot. Kung ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay sumasa atin, ano ang katatakot mo? Ganong hinihintay lamang ng Panginoon na ikaw ay magsalita. Salita na may pananampalataya sa Kanya. Na may pagtitiwala na ang bukang bibig mo ay pag-asa ay sa Kanya.
Dear brothers and sisters, change your mind. Change your heart. Huwag mong itanim ang galit sa manang loob sa iyong puso. Ititanggalin mo. Sapagkat yan po ang magdadala sa iyo kapamakan. Alisin mo sa isipan mo ang mga negatibong bagay. Iwasan mo sa iyong bibig ang pagmumura. Sapagkat ibabaw mo kanyan sa lupa. Iwasan natin na sa bawat lakad natin araw-araw, ang Diyos ang siyang ating patnubay at gabay. Ang banal na dugo ng Panginoong Hesus ay nakabalot sa akin. Hindi ako maggagalaw ng kaaway sapagkat ang Diyos ang Panginoong Hesukristo ay namatay na sa krus ng Kalbaryo upang ako'y proteksyonan. Ang Panginoong Hesus ay nagbuhos ng dugo sa krus upang ako'y iligtas. Ako'y proteksyonan at gabayan ng kanyang Espiritong Banal. Dear brothers and sisters, mahalin natin, ingatan natin ang ating pananalita sapagkat baka tayo dito maparusa. Ingatan natin ang ating pagsasalita. Baka dito tayo ilugmok sa sakit at karamdaman o sa kaguluhan o sa kahirapan. Ang ating kung laging pakamahalin ay ang salita ng Diyos. Mabuhay tayo sa salita ng Panginoon. Ang bigkasin natin ay ang salita ng Panginoon Jesus. Na kung wala kang financial, God supply all our needs according to His riches. Kapag ikay may sakit sa mga sugat ng Panginoong Hesus, ako ay gagaling. Paulit-ulitin mo yan. At kapag ikay nasa kaguluhan, lagi mong bigkasin, peace be with you. Peace be with you at magkakaroon ng kapayapaan ng iyong puso. At kapag may kapayapaan ng iyong puso, mga taong nanggugulo sa iyo, mga taong ikaw ay pinagwiwikaan ng hindi tama, mga taong gumagawa ng masama sa iyo, sila po ay matatahimik. Sila po ay titigil dahil lagi mo sinasabi, peace be with you. Peace. Lagi mo sinasabi, I'm happiness. Hindi ka malulungkot sapagkat binibigkas mo araw-araw ang happiness. I'm rich. Hindi ka kakapusin sapagkat binibigkas mo lagi, I'm rich. Binibigkas mo lagi, I'm talented. Hindi ka magiging bobo sapagkat ikaw ay tatalino. I'm successful life. Ibig sabihin po, pero ulit-ulitin mo yan, ang buhay mo ay magiging success. Paulit-ulitin mo, I'm victorious. Paulit-ulitin mo, I'm multi-millionaire. Paulit-ulitin mo, ikaw ay giginhawa sa buhay. Dear brothers and sisters, ang buhay na salita ng Diyos, ito'y makapangyarihan. Ito po ay salita na once na ito'y winika mo, ang salita niya, ang siyang magdadala sa iyong magandang buhay. Sapagkat dito nakasalalay ang magandang kinabukasan. Ibinakikita ng Diyos